wait lang, huwag ka muna mag-scroll at syempre magbibiman tayo ng ating word of the day. At sagutin natin ang katanungan na to. Ang sabi dito, Clark stabbed Ichong and it is witnessed by Shanley. Based on the situation, who is considered as secondary victim? Okay, yun. Katanungan natin is about sa victim, no? According by Wolfgang. Ang sabi dito, sinaksak daw ni Clark si Ichong, pero ito naman ay nakita ni Shanley. Based on the situation, sino ang kinokonsidera nating secondary victim? Letter A, si Clark. Letter B, si Ichong. Letter C, the family of Ichong. Letter D, si Shanley. Okay? So, unang-una tandaan po natin, meron tayong tinatawag dyan ng mga types of victim. Nandiyon yung ating primary, secondary, tertiary victim, etc. Now, tandaan natin class, ikis na agad natin si Clark. Eliminate na agad si Clark. Bakit? Hindi man siya victim dyan. Si Clark yung offender natin. Kasi sabi dyan, Clark stabbed Ichong. So, ibig sabihin, si Clark yung sumaksak kay Ichong. Therefore, ikis na siya, hindi siya kasali sa victim natin. Okay? Now, tandaan natin class, itong si Ichong kasi, si Ichong mismo yung sinaksak, di ba? Clark stabbed Ichong. So, ibig sabihin, si Ichong mismo yung nasaksak ni Clark. Therefore, si Ichong is considered as primary victim. Kasi class, yung tao na nakareceive ng aggression, yung personal victim talaga, yung nasaksak, yung nanakawan, yung napatay, that is considered primary victim yon. So, ibig sabihin, si Ichong ay ikis na din kasi primary victim yan. Okay? So, sino po ba yung ating secondary victim? Tandaan natin class, yung secondary victim, hindi din po si Shanley, kundi yung family of Ichong. Yung pamilya ni Ichong, that is considered secondary victim. Even though hindi sila nakareceive ng aggression, even though hindi sila yung nasaksak, pero it's because may relationship sila, it's because loved ones, nasasaktan din naman yung pamilya kung nasasaktan yung isang part ng family. The reason why yung family of Ichong is considered as secondary victim, nasasaktan sila, it's because may relation nga sila ni Ichong. Kasi kahit sino naman siguro sa atin, no, kapag nasaktan yung pamilya natin, masasaktan din tayo. That is considered secondary victim po ang pamilya, yung mga loved ones natin. Kasi si Shanley, that is considered tertiary victim na po yan. Yung mga tao po na nakakita ng pangyayari or nakawitness ng pangyayari, that is considered tertiary victim. Okay, kahit nanood ka lang ng TV, may pinalabas lang na balita na sinaksak or pinatay, ikaw na nanood ng TV is considered tertiary victim din yan. Kasi nasaktan ka or naapektuhan din yung psychological factors mo. For example, binaril sa harap mo yung isang tao. Di ba, apektado ka din doon. Hindi ko yung nakareceive ng aggression. Pero, dahil nakita mo yung pangyayari, malaki yung impact sa'yo yun. That is called tertiary victim tawag sa'yo. Okay? So, the correct answer is Charlie, the family of Ichong. And sana nakatulong sa ito. At syempre, ito pa din ang inyong lingkod, your Mr. Word of the Day, Emmanuel Damasio Schuman, Bilaser Bilacalo sa CBRC National Tour and Registered Criminologist. Nasasabi sa inyo na para pumasa sa examination, kailangan natin ang baso siya at tsamba. Baso siya, basa, sulat, and share, sabi ng tsamba, tiyaga, sipag, at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you.